Yeah. Number 3 and last tayo, Brother Toto, no? Apa, apa. Ang pangatlong dahilan kung bakit natin biblical ang pag-alis sa Seventh-day Adventist Church. Sapagkat God commands separation from doctrinal error. No? Pag nakita ka ng doctrine na error, kaso kung di ka naman mahilig mag-aral ng Bible, puro chismis lang pinag-aaralan mo, hindi mo ma-appreciate to. Pero kung kayo po ay Seventh-day Adventist na talaga naghahanap ng katotohanan, sundin niyo po itong ating pinag-usapan. Ito na nga, nung utos ng Diyos, na humiwalay tayong umalis. Pag may doctrinal error, huwag niyo nang pansinin yung pwedeng i-chismis sa'yo, kesa nagtampo ka lang, gawa ng jablo para na-discourage kayo, umalis. Sabi dito ng Revelation 18:4, ang liwanag, Brother Toto. Then I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, lest you take part in her sins, lest you share in her plagues." Ito nga, alam ng mga Adventist Lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Ina-apply nila ito pag Catholic Church Umalis kayo sa Catholic Church, bayan ko. Baka madama kasi Babylon daw to. Di Catholic Church sa kanilang Babylon. At umalis kayo para hindi kayo madamay. Ba't hindi natin turn the table, ibalik natin sa inyo? Ba't kayo, yung ibang church, pinapalabas nyo sa ibang church, kagaya ng Catholic? Pero kayo, ay i-apply sa sarili nyo to. Samantalang, hindi naman Catholic Church ang binabanggit yan. Ito'y applicable sa lahat. Siya sabi, come out of her, my people. Sino ba yung my people ng Diyos? Unang naligtas sa pamamagitan ng biyaya at natubos sa dugo ni Kristo para hindi kayo madamay sa kanyang kasalanan at makabahagi sa mga salot na darating sa kanya. Mga mahal kong Adventist, nandiyan kayo sa loob ng church nyo kasi iniisip nyo, baka yung pananatili nyo dyan, kayo magindaan para palabasin sila. No, it will never happen. Kaya nga ako, isa yan sa factor. Ba't ako nag-decide lumabas? Ang mangyayari sa'yo, parang si Martin Luther. Alam nyo ba, si Martin Luther, hindi naman niya balak umalis sa Catholic Church Ang Reformation na kanyang pinaglalaban at inamon ng debate doon sa 95 thesis niya sa Wittenberg Church, hindi para umalis sa church at magtayo ng panibago. Hindi. Kundi i-reform ang beliefs and practices ng Roman Catholic Church. Yun ang kanyang intention. Wala siyang balak umalis. Kaso, pangaral niya, kaka-correct niya ng mali. Ano nangyari? Di sinipa siya. Di unusik siya. Kaya no choice siya kundi umalis. Ganyan din ang mangyayari sa inyo, mga mahal kong Adventist. At yung mga kilala natin pastor dyan, marami tayong kilalang pastor dyan na kumukontak na sa atin. Hindi pa makalis. Very timely itong ating subject for them to understand. Inuutos ng Diyos, lumabas tayo. Mahal kayo ng Panginoon? Tinubos kayo ng Panginoon? Duminig na kayo sa kanyang tinig ng pagtawag na lumayo sa kamalian? Naalaman at pinakita na ng Panginoon sa inyo ang mga maling aral ng Adventist, tapos andyan pa kayo? Well, baka hindi pa kayo ready kasi yung mga family members nyo, andyan pa yung mga mali sa buhay, pero bakit hindi natin sundin ang gusto ng Diyos? O kayatin mo yung family mo. Pag hindi kayo kayat, makakagawa. It is under the grace of God kung yung family mo isasama sa'yo o hindi. Ang mahalaga, nakapag-decide ka, nirespeto mo ang pagmamahal mo sa katotohanan at ang pagiging final authority na scripture sa buhay mo. Kaya nga sabi dito ni Charles Spurgeon, sabi niya, if we tolerate error for the sake of unity, we betray the truth. O, kita mo na? Pagka hinahayaan mo lang daw ang mali para lang magkaisa, tinatakwin mo ang katotohanan. Biro iba yan. Kaya nga, naalala ko isang kasabihan din, di ba din na kayong hindi magkaisa, basta nasabi mo ang totoo. Kesa naman, hindi mo sasabihin ng totoo para lamang magkaisa kayo. Kaya ako mas pipiliin ko yung magsabi na ako ng totoo. Kahit hindi mag-cause ito ng disunity. At least na panindigan ko ang totoo. Kesa naman, alam mo lang ang totoo, ay may paglaban, andyan ka pa sa mali, para lang magkaisa, walang away sa pamilya, walang palalayasin, walang usigin, ang tawag sa iyo, Judas.
Sinortcut ko lang dito yung we betrayed the truth. In short, Judas Iscariote ka. Sorry kung nasaktan ka. Masakit talagang katotohanan. Kaya nga, di ba, bago ito lagi tayo sinasabi, I rather hurt you with the truth than comfort you with the lies. Yun ang prinsipyo ko sa buhay eh. Di ba, di masaktan kita, basta totoo. Kaysa na i-comfort kita, nabobola lang ako. Kasi nungalingan sasabihin ko. Yung sinabi mismo ni Ellen White, ito na. Sa panghuling sinabi ni Ellen White. Maganda ito sinabi ni Ellen White. And I hope, pagtapos ng programa, panoorin sa replay, marami pong mag-isip. Sabi ni Ellen White sa Counsels to Writers and Editors, page 35, there is no excuse for anyone, mga Adventist yan, in taking the position that there is no more truth to be revealed, and that all our expositions of scriptures are without an error. The fact that certain doctrines I have seen held as truth for many years by our people, mga Adventists, is not a proof that our ideas are infallible. Ha? Ano po ibig sabihin niyan? Sa Tagalog, walang anumang excuse, hindi ka tanggap-tanggap ang inyong pangangatunan o excuse. Sa sino man nagsasabi na wala ng katotohanan na marireveal ang Diyos sa buhay ko o sa ating church. Dahil sa totoo lang, ang katotohanan, ang understanding sa katotohanan, nagko-progress. Kaya kung sasabihin mo, eto na ang tama, hindi na mababago itong 28 fundamental belief. Kung anong paniwala ko, ito na. Eh, malay mo sa 2025 General Conference, maging 29 fundamental belief. Oh. Sabi kasi ni Ellen White, huwag mong sasabihin na wala ng truth na marireveal. And that lahat ng ating exposition sa scriptures, lahat ng mga paliwanag ng Adventist ay walang error. Ito ang nakapaborito ko rito eh. Nagkakamali daw ang sinong Adventist na nag-aakala. Sabi ni Ellen White na lahat ng mga explanations nyo, pagtuturo nyo sa Bible ay walang mali. Kundi merong mali. Inaamin ni Ellen White na hindi perfect ang doctrines ng Adventist. Sabi pa niya, the fact that certain doctrines has held for truth as many years, ang katotohanan na marami tayong doctrines ngayon sa Adventist na ating pinanghawakan sa loob ng 180 years. Mula nang dumating Adventist, ng ating mga Adventist na tao, ay hindi katibayan na yung ating paninindigan at paniwala doon ay hindi na nagkakamali. So, ang tanong, inaamin ba ng mga Adventist na may mali sila ngayon? Hindi. Nakikipagdebate pa nga eh. Ha? Pag natalo na't nalaman na mali ang kanilang doktrina, yung 10 utos nagiging 12 commandments. Yung 11, wag aamin na mali kahit alam niyang mali. 12 na commandments, wag aamin. O yung 11, magpapahuli. Asan ang inyong integridad, mga mahal kong Adventist? Kaya tanong natin uli, Brother Toto, masama ba? Masama ba yung umalis sa church katulad ng Seventh-day Adventist na may mali ang turo compared to the Bible? At yung mga imposible ba na kung may umalis man sa Adventist, lahat ba yan nagtampo? Personal lang ang dahilan. Kalokohan yan. Hindi totoo yan. Ano lang yan, guni-guni nyo lang yan mga kapatid kasi gusto nyong tapalan ang katotohanan, hindi nyo maharap ang katotohanan. Samantalang ito nga, sabi ni Ellen White, huwag nyong pagpalagay yung ating mapaliwanag sa Bible, walang mali. Ha? Huwag nyo ipalagay na nasa atin na ngayon na ang katotohanan lahat kompleto na mali. Hindi itong katotohanan. Since 1844 hanggang ngayon, naniniwala tayo sa investigative judgment, hindi daw katibayan yon na yung ang ideas katulad ng investigative judgment ay walang mali. Doon naman po malinaw na nasabihan niya ang church mismo na huwag kayong, this is a call for humility. Ayun, kasi exactly. Isa sa siguro mababatikos sa organization is there is this lack of humility. Pagkamali,
yun nga, sabi nyo, hindi inaamin. Kaya Sino bang hinahayaan father, na sino bang lumibas. father ng pride? Yung Sinong father ng pride? It is none other than Satan. Sabi ni Okay. John Lumakang nung kanyang sinasagot si Pastor Ryan Day, si Satanas, kaya siya hindi nanatili sa langit kasi may pride siya. Hindi siya nanatiling magpasakop. Kaya parang sinasabi niya si Pastor Ryan Day, parang nangyari kay Satanas. Pero hindi niya sinabi, ang number one pride na nagpalayas kay Satanas, hindi yung pag-commit Hindi ka ng... umaamin. Hindi yung pride. Yung pride, hindi siya Yung umaamin na mali siya. kasalanan, hindi umaamin na mali siya. Hindi umaamin, yun ang mali. Si Ryan Day, si Pastor Ryan Day, kung a-apply natin ito, siya yung umamin na sabi niya, after all the deep studies at saka yung time reviewing his beliefs, he has come to that conclusion na may mali. So, just like anyone who has left the organization, is humble enough, let's just say, have the courage enough to admit na there is something wrong with what I used to teach before. And this now requires, ayun nga, a change of heart. And to recant and to say, I made a mistake is more noble than, yun nga, to remain and pretend na tama. Of course, the financial gains, I'm sure, is very attractive. Kaya nga maraming pastors, maraming mga andyan pa sa loob na nakakita na ng katotohanan are silent about it. Because malaki mawawala. Yung pension, diba? That is gonna be substantial. So, kaya napansin mo, Brother Toto, napansin ko, throughout the years of the history of Adventists, yung mga umaalis dahil sa doctrine, mga taong professional, mga taong mahilig mag-research, mga taong palabasa, mga taong sabihin na natin smart, matatalino, because they love to read. Pero yung mga umaalis na kapag umaalis yung mga yon, yung mga taong hindi marunong na Adventist naman na hindi mahilig mag-aral, hindi mahilig mag-research, tamad mag-aral, sila yung nagbabash, sila yung madaling magbintang. Sila yung madaling magbintang na nagtampo lang yan. Pero kung tutusin, Brother Toto, yung nagsasabi na nagtampo lang yan, sila talaga ang matampuhin. Pinag-aralan ko yung nag-search ako sa bakit kayo may mga taong ganon? Well, sabi na nabasa ko, yung it takes one to know one. Alam mo yan? It takes one to know one. Kailangan maging ganon ka para sabihin mo yung ibang tao ganon din. It takes one to know one. Akala ko thinkers do words. Thinkers do in a very shallow way. Kaya, ito, yung mga Adventists na aalis dyan, huwag kayong matakot sa mga babash, magbibintang sa inyo. Kasi yung mga taong yon, yun ang totoong matampuhin. Kasi hindi sila matatalino, hindi sila mahilig mag-aral, hindi sila mahilig magbasa, basta gusto lang nila mag-Adventist, yun lang. Walang pake kung propeta si Ellen White na totoo, hindi. Yung mga bashing na gagaling sa mga ganong klaseng tao, wala akong kredibilidad na yan. Mas makredibilidad po para sa akin, batay din sa aking karanasan, itong ginawa ni Pastor Ryan Day, ni Dale Ratzlaff, ni Desmond Ford, si Robert Brinsmith, si Walter Ray. Pansinin yung background nila. Ang tataas ng pinag-aralan. Tapos tampo lang, aalis, hoy, hindi kagaya niyo yung mga taong yan. May pinag-aralan yan kaysa sa inyo. Kaya yung mga nagsasabing nagtampo lang kayo umalis, mga walang pinag-aralan yan. Sorry. Kayo po ang talagang totoo niyan, nagre-reflect, nagpro-project lamang kung ano yung totoong pagkatao nyo. Kayo po ang matampuhin. Kaya nga madali kayo mapikon, di ba? Nagpo-post kagad kayo, di pa man lang pinapanood, binabasa yung pinapost natin, nagagalit na kagad. Bakit? Di kayo sanay sa criticism. Pero yung mga tao may pinag-aralan, which I believe most of their pastor ng Seventh-day Adventist, na tahimik lang sila. Kasi nag-aral yan. At sa pag-aaral nila, hindi nila napag-aralan kung paano sagutin yung expose natin at tahimik. Mahirap talaga sanggahin yung
may alam ka na sa dati mong paniniwala. Yan, Mali. ayoko mangyari sa Tapos akin yan. ngayon, inapahayag mo na ito yung mali. Siyempre, mahirap sanggahin yun kasi galing ka dun eh. So, Kaya walang pastor na pumapatol sa atin eh. Matagal na natin ina-announce na may mga pastor ng Adventist dyan na ordained. Opo. Welcome po kayo dito. Magkaroon tayo ng formal debate na maganda naman, friendly debate. Tatanggapin ko po. Tatanggapin ko po yun. Total, matalino kayo, may pinag-aralan, fair ang usapan. Walang away na mangyayari. Hindi usapang, hindi debating kanto na kagaya nakikita natin sa Facebook na mga pinabili lang ng suka, toyo, kalamansi sa palengke. Talagang debating mga walang karapatan. So mga kapatid, mga kaibigan, kudos kay Pastor Ryan Day. Kudos sa iyo. We support you, Pastor Ryan Day. We love you and all the former Adventists who take the courage to leave that church, who teach error and continue to tolerate the false teachings of the gospel.